Muli, ako po ang iyong Manong San na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay patungkol sa ating pamumuhay dito sa mundong ito. Base sa aking experience at obserbasyon, meron tayong tatlong bagay na ating isaalang-alang patungkol sa ating pamumuhay sa mundong ito. Para sa ganon, maging balanse lahat kung anong meron tayo at kung sino tayo. So ang mga tatlong bagay na ito na aking tinutukoy sa ating pamumuhay sa mundong ito ay actually, nababanggit ko na ito dati sa mga previous vlogs ko. Ang tagal mo. Paligo Oo na, ito na nga. So, una, buhay. Pangalawa, paghahanap buhay. Pangatlo, pananalapi. Ito yung mga tatlong bagay palagi na binabanggit ko na sa aking mga previous vlogs. So, unahin natin yung una, ang ating buhay. Manong San? Oo na, sige na nga, ito na. Sa aking pananaw, ang ating buhay ay merong dalawang pangunahing parte. Una ay ang ating pagkamakadiyos at ang ating kalusugan. Sa aking palagay, ito yung dalawang pangunahing bagay na umiikot sa ating buhay. Ang ating pagkamakadiyos at ang ating kalusugan. O tamang pangalaga ng ating kalusugan. Bakit ko nasabi yan? So basically, if you're healthy, you could serve more to God. Remember before my previous vlog, I said that one of our responsibilities to serve God is to give our tithes and offering. So hindi ka makapagbibigay ng maayos ng iyong tithes and offering kapag hindi ka malusog. Ang iyong pangatawan at ang iyong kaisipan. So ang ating buhay ay balanse yan. Malusog ka or healthy ka physically para makapaglingkod ka pa ng mas maayos para sa Diyos. So ang pangalawang pamumuhay natin sa mundong ito ay paghahanap buhay. Yung tama, maayos at legal na paghahanap buhay, so to speak. So kapag ka-healthy ka, ang iyong katawan at iyong kaisipan, nakakapaglingkod ka ng maayos sa Diyos. So in this way, nakakapagtrabaho ka ng maayos. Maayos ang iyong paghahanap buhay. Again, it doesn't matter how much you earn. Yung mga sinasabi ko dati sa mga previous vlogs ko, na mahalin mo kung ano yung ginagawa mo, na mahalin mo kung ano yung trabaho mo. In that way, hindi ka lang nakafocus sa iyong sahod. Kasi ang iniisip mo, kailangan mas may natututunan ka pa. At nakafocus ka doon para mas umangat pang iyong kaalaman at iyong posisyon. Yung sahod given na yan. So all you have to do is to focus on what you are doing. Muli, para mas umangat ka pa, hayaan mo ang pera ang maghabol sa iyo. Hindi ikaw dapat ang naghahabol sa pera. Like what I said, huwag mong isipin ang sahod. Given na yan. Ang isipin mo at ang focus mo ay yung papaano ka pa mag-progress or umangat sa iyong kaalaman, sa pagtatrabaho at ang iyong posisyon sa iyong trabaho. Focus on it. Muli, hayaan mo ang pera ang maghabol sa iyo. Hindi dapat ikaw ang naghahabol sa pera. Karoon ka na lang ng hiwalay na topic. Oo na nga, ito na nga. So ang pangatlo ay ang pananalapi. So again, I used to mention this before during my previous vlogs. Ang pananalapi or financial matters. So malusog ka, healthy ka, sa iyong pangatawan at iyong kaisipan para makapaglingkod ka pa ng mas maayos sa Diyos. Paghahanap buhay, nakapagtrabaho ka ng maayos, nakafocus ka sa iyong trabaho. So ang pananalapi naman ay ang bagay na kung saan kailangan marunong ka sa financial matters. Ka-OFWs, alam natin, hindi lahat ng tao nito ay marunong pagdating sa pananalapi. May pinag-aralan man o wala,
kahit pa siguro mas mataas ang pinag-aralan mo kumpara sa ibang tao, kung mahina ang kaalaman mo patungkol sa pananalapi, talaga namang kahit anong gawin mong pagtatrabaho, hindi ka nakukontento at kulang, salat ka pa rin sa kung anong meron ka. Bakit? Kasi nga, hindi mo alam ang tamang pananalapi. At karamihan sa ating mga OFWs ay ganyan. Pero kapag ka ikaw ay alam mo ang tamang pananalapi, okay yan. May disiplina ka patungkol sa pananalapi. At maraming bagay kung paano mo magagawa ng tamang disiplina sa pananalapi. At isa lang sa mga ito ay yung unahin ang needs at hindi wants. Muli, ang primary concern natin ay kung papaano mo itrato ang iyong pananalapi. Kung papaano mo gawin ang tamang financial matters mo. Lalong-lalo na sa paggastos. Ito muli, yung mga 3 bagay na kung saan mabalanse natin ang ating pamumuhay ng maayos. Base sa aking experience at base sa aking obserbasyon. Napalagay ko ito ang ating mga dapat gawin at i-consider. Una, buhay. So under this thing, yung malusog yung pangatawan at inyong kaisipan, kaya nakapaglilingkod ka ng maayos sa Diyos. So basically, sa buhay, ang iyong kalusugan at inyong paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, paghahanap buhay. Focus ka lang sa kung anong ginagawa mo, learn of what you are doing, excel on it, focus on it, para umangat ka pa sa iyong paghahanap buhay at sa iyong posisyon eventually. Huwag kang focus sa iyong sahod dahil given na yon. Sabi ko nga, hayaan mo ang pera ang maghabol sa iyo. Hindi ikaw dapat naghabol sa pera. Anyways, magkakaroon tayo dyan ng bagong vlog patungkol sa pera. Pangatlo, pananalapi. Dapat itrato mo ng maayos kung papaano ang tamang pananalapi or financial matters. So yan yung mga sinasabi kong 3 bagay na kung saan mababalansin natin ang ating pamumuhay sa mundong ito. Ako po muli ang iyong manungsan na nagsasabing salamat po. Sana po nakatulong po ko sa inyo sa munting advice. Hanggang sa muli, bye!